Hello mga kasubaybay. So, babalik. Ito kayo sa barko. Ito ako nagsimula sa pinakatuktok ng barko namin. Kita nyo medyo madilim kasi ang gabi ngayon. Kaya ngayon nagkaroon ako ng opportunity na malibot kayo mga kasubaybay. So, yan na nga. Papasok na ako mga kasubaybay. At ano naman ang mukha. Seryoso. Yan, nakita ko ang steam drum, steam separator ng aming gas turbine generator. At aakit ako dyan, ilibot kayo sa aming mga machinery. Mga kasubaybay, nakikita nyo dyan ang exhaust ng gas turbine generator at ang blower niya. Mga kasubaybay, ayun nga, nakayupo na ako. Minsan ako nalimon. At iikot ko kayo sa aming mga machinery. Diyan yung makikita kung ano itsura ng loob ng aming binabantayan sa aming duty. By the way, off duty tayo dyan kasi hindi tayo pwede mag video ng naka-duty dahil oras ng trabaho. Mga kasabay. At dyan na nga, kasabay makikita nyo ang bahagi. Hindi na ako humihinto dahil napakalawak ng ating lilibutin. Tingnan nyo na lang ang paligid mga kasubaybay. So yan, ipapakita ko sa inyo ang storage tank. Gas turbine vapor chamber kung saan nilalagay ang fuel ng gas turbine. So yan, kasubaybay. Ngayon ay darako naman tayo pababa upang makita ang itsura ng gas turbine generator. Muli, mga kasubaybay, maraming salamat sa inyong panonood. At ito'y entertainment lamang at hindi ako naghahangad ng ano makita dito. Gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano ba ang gawain namin dito sa barko. Iba-iba man ang nagbabahagi, mga kasubaybay. Maganda yun kasi nagkakaroon tayo ng knowledge sa isa't isa at sharing din. At yan, mailibot tayo sa second floor ng ating gas turbine generator. Ano ba yung gas turbine generator? Yan din ang nagpo-produce ng electricity ng barko. Mas malakas siya kaysa sa diesel generator. So yan, ano na tayo ng panulat, ganda na tayo kasubaybay. At hindi ko mapakita ng buo sa inyo dahil merong bantay na CCTV. Although nagpaalam tayo ay kailangan pa rin natin ng mag-ingat sa ating mga kinikiwas sa tunan kasubaybay. So nalibot na natin ang gas turbine pero wala pang nakikita masyado kasi nga ay bantay sarado. Papakita ko lang sa inyo konti at ngayon ay darako na tayo sa ventilation air handling unit kung saan nagsusupply ng hangin sa buong barko. Dadaanan din natin pero hindi ko maipapakita ng buo dahil meron tayong inahatol na oras mga kasubaybay. So yan na nga, kita nyo yung box na yan dyan, nililinis yung hangin. Meron siyang ultraviolet rays, UV light na pumapatay ng bakterya kung may bakterya man na mahigop ang hangin na sinusupply sa buong barko. Yan, napakadaming pintuan bubuksan. So dyan, medyo nahirapan ako dahil ang lakas ng vacuum. Nasa labas tayo, medyo malakas ang hangin at papasok ulit tayo sa loob. Ito naman ang tinatawag engine casing kung saan naka-install na nakalagay yung mga blower at exhaust na aming barko na kasalaybay. So napakataas niya. Simula tayo sa deck 18 hanggang deck 2. Ganyan kataas ang exhaust. Hindi po gaya ng sasakyan, bilis lang nasa baba. Ito, nasa
pwede ibaba ito kasi nagulog sa tubig. Kaya ang exhaust na ito nasa labas. Diyan ay environmental friendly dahil linis yan na scrubber system. Kaya meron tayong 4, ikot-ikot lang hanggang mahigit tayo. Diyan pababa tayo. Okay. Ito na naman ang pawis sa sobrang init. By the way, sa kilong pala kami yan mga kasubaybay at overnight. Kaya nagkaroon tayo ng opportunity malibot at wala namang bantay. So yan, nakita nyo. Meron din kami dyan economizer na siyang nagpapakulo ng tubig gamit ang exhaust ng makina. Kaya siya tinawag na economizer kasi para saving fuel efficiency, makatipid sa gastos sa fuel. So imbes na magsunog ng fuel, pinapainit na lang ang tubig at pinagawang steam gamit ang exhaust. Yan. Dadaanan natin yan mga kasubaybay. So, pababa lang tayo ng pababa. Mas okay yan kaysa pataas ng pataas kasi makakapa. So dati, yung panahon ko yan ay nililinis ko namin, pinapasok sobrang init. So yung katawan ay talagang sobrang init mo. At ngayon ay lalako naman tayo sa Lex 7 kung nasaan ang tuktok ng boiler. Ito naman ang boiler, siya nagpapakulo ng tubig gamit ang fuel. So ang economizer, pinapakulo niya ang tubig gamit ang exhaust. So itong boiler na to ay pinapaandar lang every port kapag hindi kaya magpakulo ng economizer. Lalo na kung isang makina lang ang umaandar. Dahil meron kaming 4 na makina, yung 4 na makina, 4 na exhaust, mas malakas ang makapag-produce ng steam. Kaya ang boiler ay back up lang. So, malakas makonsumo ang boiler. Kaya, gumagamit kami ng economizer. Konsumo siya sa fuel dahil sinusunog niya ang fuel para maka-create ng fire at ma-convert niya ang tubig into steam. Tagis yan. So, yan, ilibot natin siya. Meron siyang 3 palapag, meron siyang kataas, at meron din kami expansion tank ng mga makina. Ano nga ba ang purpose niya ng expansion tank? Para hindi magkaroon ng tubig sa loob ng system at para hindi mag-expand ang mga system, ang mga pipings. Kasi di ba pag naiinitan ng pipe, nag-expand, pag lumalamig, nag-extract. So yan ay closed loop expansion tank. Ayan po ang panel board na boiler na kasabay. Yan, pababa na tayo sa makina. Pero patuloy natin yan. Bye-bye. Sana ba tayo? Sobrang ikot. Sobrang libot. Kung gusto nyo makita, pwede nyo slow motion. At bababa tayo. At dito naman tayo magsimula sa incinerator. Incinerator, ito, tinatapon lahat ng waste, food waste, mga bagay, combustible waste, plastic, hard plastic, papers, etc. Meron din kami yupian ng lata, basagan ng bote, sunugan ng mga basura. Pero limit lang. Meron tayong natawag na rules outside 12 nautical miles para sunugin ang mga basura sa baryo. Diyan, pababa na tayo. Makikita natin ang panel ng scrubber. Binanggit ko sa inyo, yan, panel ng scrubber system. Bababa tayo upang makita ang Filtrex, filtration, seawater, dilution pump ng scrubber. Scrubber ay ginagamit sa seawater para alisin ang sulfur o any ashes sa exhaust system. Kita natin dyan para
goals na global 21% sulfur SOCO ang required sa global. So pag minigpas dyan, delikado kasi yung sulfur sa ating pagkakasa. Yan, nasa mga tayo. Nasa good po na. So dyan kasi mga basilis sa mga ash at sa mga pag-iipon nila. Pagpunta upload o from software na aming gagawin. Doon namin sila o mga basura namin i-upload sa available na portal. So nakita nyo dyan yung shopping namin. Yan, ang loob ng akin ng ikot. At yan, makikita nyo ang tatanaw transporter at ang portal pang seawater dedication na nagpapalamig sa stone tube ng propulsion. At yan, aagad na tayo. Kita natin ang iba't ibang uri ng machinery. Yan sa ibabaw, kagaya ng emergency diesel generator pump na nagsusupply sa deck tube. At makikita din natin ang coolers, dito coolers and pumps na nagpapalamig sa gas turbine. At yan, makikita natin sa likod ko yung mga pool machinery. Meron kaming 6 na pool, Neptune Spa, Calypso, Garden Pool, at so on. Hindi ko na siya mabanggit. At ngayon nandito na tayo pababa sa steering gear ng aming barko. Ang steering gear ay siyang kumakontrol sa barko papunta sa kanan o sa kanan gamit ang rudder. Siyang nagtiligod sa barko. Kita natin sa gilid. Yan, kita nyo yung gilid naman. Yan ang aming steering. Ang sa ilalim niya ay yung rudder. Napupunta naman natin ang port side ng kaliwang bahagi ng steering. Meron siya controller, hydraulic pumps ang control dahil hydraulic system ang pag-control sa steering. Diyan ay pupunta na tayo sa part ng thruster. Ano ba yung thruster? Yung thruster siya yung nagtutulak sa barko pag hindi kaya ng propeller palayo sa puerto o panakit. Dahil napakalaki ng barko namin, kailangan namin ng thruster upang umabante siya nang hindi na kailangan iliko ng rudder. Umabante, o gumalaw siya ng pakanan o makaliwa. Pag hindi kaya ng thruster, magamit kami ng tugboat. Ilang tugboat, 1 or 2. Dahil sa Japan, ang tugboat ay malalaki, ay kaya niyang hilahin ang aming barko palayo sa puerto. So yan nga, meron sa amin ng trip at tinawagan. Oh, may ulam dito, kain mo na. Sige, mamaya na. Naglilipot muna ako sa makina. Parang ano yung bibig dito. Sige, may ginagawa lang ako. Bye-bye. So yan, tuloy na tayo mga kasabay tayo. At yan yung compartment. Lilipat naman tayo sa next compartment. Malipat na ba tayo? Palipat pala. Ayan, meron kaming tatlong stern cluster na ipapakita sa inyo. At meron din siyang power pack and header tank. So, di ba pala ako lilipat ng ibang compartment dahil meron pa dito mga gray water collecting tank kung saan yung mga shower, drains, sink ay dito napupunta. At yan din makikita nyo ang EVA kung saan dinutulog niya ang mga dumi ng tao. At ipinatransfer sa micro bioreactor. Ayan, makikita nyo yung jet pumps
ko, minsan buo, minsan durog, kaya need durugin para hindi siya magbuo-buo sa loob ng tangke. So, ayan, lilipat na tayo sa next compartment na tinatawag na shock tunnel. Diyan ang aming machinery, provision, chiller, and freezer. Para sa rep, chiller, and freezer. Ito sa amin mismo. So, yan, napalamig siya gamit ang brine pump kasi hindi kaya ng tubig dahil mabilis mag-heat. Ang brine pump ay nanatili lang sa liquid. Makikita nyo dyan, dadaanan ng inyong paningin ang itsura ng aming provision. Meron siyang condenser, evaporator, compressor, at expansion valve. Yan ay nasa starboard side. Yan yung chiller, yung may brine tank. So, madadaanan din natin kung gaano kahaba ang shafting. So, apat na compartment. Ganun kahaba. At checking natin yung kapila. Ito naman, discharge yung mga internal, hindi na rated o nalinis na. At makikita natin yan ang chiller. Kaya yan, hindi natin pinakapo. Yung kargahan is mawala na. So yan nga yung treated water bago namin discharge overboard. Siyempre kailangan mo na i-treat. Kawawa naman yung mga isda, palagi na lang madudumi. Environmental friendly. So yan, nadaanan din natin ng machinery, garden pool, terrace pool, shopping namin, mga kasalibay. So, yan, MDRUP, bubble discharge, permeate, water, ay madami na sa ulo. So, yan, meron kami motor. Para naman tayo, nakikita nyo ang shopping ng aming barko. Sobrang, yan, papakita, isang storage na NGO, gas turbine storage, port and starboard. Port and starboard, kaliwang lang kung sa makatulog. Diyan nadaanan natin kanina transport kung saan kumukonvert ang kuryente 20 into 1 or 40 into 20 etc. Nabababa niya o pinapataas depende sa kung anong nilinin ng machine. Yan, so at yan tayo sa wall. This one is a visual saan na itinutang natin ang mga system. Yan. At may mga panel po din dyan. Yung inakit ko na yan, ipali yan yung propulsion electric motor na siyang papagalaw sa aming barko. Wala kaming main engine, kundi electric lang. Sinusuplayan lang siya ng makina para umikot siya forward o pasulong o paulong. Depende sa o kung gaano kabilis siya. Depende sa supply. So yan, may mga and start propulsion electric na kami ang makina dalawang propeller. So, sa pagpapahanda sa mga tayo dyan yan, strength fast carry. So, kumukonda sa force ng seawater. Kung hindi sila nag-converge. Yan na. Dito ko yan. Raspberry.
labanan niya pasuko. Ang ay tulak ang aming bag. So yan nga, dito na tayo sa evaporator number 3 or freshwater generator na siya nagsusupply at nagko-convert si water into freshwater. Habang maandar ang barko, nahihigop na si water at naalis ang alat ng tubig at nagiging distillate sa pamagitan ng heating and nag-evaporate siya. The word evaporator evaporates. So pag nag-evaporates, nagiging tubig at pinapalimutin siya ng si water kaya nagkakaroon na condensation. So liquid into gas, evaporate, gas into liquid, condensate. Pumunta na kayo, okay. Sabay-sabay. So, next compartment na tayo sa marine gas oil purifier and controllers, hardwares, switches, also. So, nag-reserve tayo dyan. Dito natin ang hardwares, baka ng tubig, nagkasan, boiler, siya, convert, water, into steam. Dito natin ang pump, water collecting tank, Taiwan, kung saan dito na ang na-arrange galing sa galing o mga makita. So, may restaurant. Kaya sa Jollibee, kung nalilip kayo, yung restaurant, lalo na sa pagkakulo, yung mga ulo ng mga at sinasabi. Tayo sa remove mga bayang purpose, remove sludge or water in the fuel or in the gas. Sineseparate na ang sludge, tubig, upang natural na gas o water ang makumbas na hapon. Sa likod tayo kita naman steam dump condenser na ito ay related sa boiler. Kapag sobrang steam, siyempre pressurized, then napupunta ang sobrang steam. So nagko-convert niya condenser gas into liquid. So steam gagawin na ulit condensation. Ang steam, di ba, pag ay nagiging condensate, ito naman ang aking Deck2 workshop. Kita nyo yung mga weighing machine, milling machine, etc. Ito, ako, ang observation, pero oil, condensate, nagalit sa cylinder head, cylinder line,
malalim dan malakas na motor o ang pump ng pipe sa pagpapalyo sa apat oil at apat para sa pilot o tayo magpapalyo sa nitipla at fuel oil para sa makina. Bilas-tabas na pasok ang fuel sa makina. Nagalaman yung set up. Ang set is called sama bagus assets sampai melepasnya motor sa iyo, Kuya Mike. Video smile. Video hiya-hiya pa. Bigla, tayo sa store. Spare parts. Repair. Replace. At ang gawa ko pa. Start. Chip stop. Patulad sa pero mga photographer sa safety activate in case of emergency. In case of emergency. Kaya nakikita natin ang evac number 3 ang tulog na aming mga tulog sa jet spot shutter. Nakikita din natin ang phone para sa mga sunog ng gagawin safety na yung mga safety petting codes. So, ito naman tayo sa kabila. Nakita natin ang mga storage tank aming internal sa kwarto. Depression pump, electric tank ulit, AC sa o ang aming
AC compressor, 180 volt. Pero minsan, isa lang at yan, tatanawin nyo ang stabilizer para mag-stabilize ang mga tubig at pipe ng aming barko. Minsan tumatagilid kaya ina-extend with stabilizer. Yan, chiller, si water supply kasi ito naman ay si water ang limot. At yan, kita nyo ang apat pinaka-air condition ng aming barko. Apat na malalaki sa supply sa butong. Meron kami aircon sa barko. Expansion, preheat and chill expansion para hindi masyadong ma-pressure sa system. And then, speed stabilizer. Para sa patik, meron siya auto kamay red. Meron din kami nilihit sa namin ay pinapainit ang hangin gamit ang steam. Diyan ay ito darako naman tayo sa next part ang fresh water sa susupply ng tubig at makita nyo ang sprinkler header tank safety again sprinkler ito and full machines. Makita nyo dyan ang ipaklase ng linya ng fresh water at yung makita nyo ang switches. Meron hot, meron cold, A2 chain like this, like that. Tapos may 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So pag nag-leak mo dyan, dami lang. Kailangan mo i-split ayun sa natin. Napakita nyo din ang balance water treatment system. So tuloy tayo mga kasubaybay sa record. Machinery gun ikot natin switches, NDR3 microbial approach siya ang aming pinaka-approach ay tayo sa next ang mineralizer or reverse osmosis system. Okay, silip konting break lang. Patuloy tayo sa paglalakad. Ito natin pipes dyan sa quiet in case hindi ba so tayo magsimula sa ito naman natin ang osmosis same as fresh water generator na siya mag-convert seawater into fresh water by using pressure and filters inside. Gawin natin water open and analyzer sa sinasala na tubig upang mabilis at tulog ang tulog na ginagamit sa at UV ang mapagod ng bacteria na makawal ng bacteria sa makita din natin ang port side o dalawang side reverse osmosis mas modern mas maganda reverse osmosis visualize tapon na ang ating ang naiiwan ang pressure. Makita na natin may full machinery din dyan sabay-bay at darapan na tayo sa next part ng healing pump. Ito naman yung healing pump. Ang purpose is pag tumagilin ng barko, automatic nagsusupply ng tubig sa kabilang side upang magkaroon ng stability ang barko. Patuloy kumantay automatic. Hindi na kailangan manual mas tumagilin. Automatic na babalik ulit siya sa pagkakadiretso.
Ayan. Balas. Timba. Tubig. Ay siya. Meron kami sa forward at sa storage na kami ng mga pipings at motor pumps, etc. Sa hapon. So, ito tayo sa next part. Sewage collecting plant. Hindi pinaka-personal. Ano, aming tipo, pinapatigas, ginagawang solid, ginagawang liquid, pinatapong overboard. Pero, bago ina-overboard, bago sa dagat, hindi, tinitreated mo na high turbidity or dinaw or labo ng tubig. Meron din siyang membrane, masala, ang tatlo susunod sa balbo ang board sa color at ito tayo sa staro side o kanang bahagi na saan makikita ang isa pang puso nilo. Yan, magkakalayo sila. Kailangan talaga tatlo para magka-problema yung isa. Meron pang dalawa ng reset. Hindi yan gaya ng pag-asa na kailangan dalawa may reset. Hindi, ayaw mismo. Yung dalawa, nagpupulit. Isang standby, isa. Pag napagod yung isa, siya naman ang magsiservisyo. Yung isa ay mag-standby for maintenance. Yan yung akado ng MBR namin o micro bioreactor. Iyan ang pinapalibig na MBR standards. Anyway, was flow ibang natin. Siguro someday mag-regulate ang system na yan successfully ang series po tank at darami tayo sa kabilang kupal. Medyo mahaba-haba ang nasa kanan ko ay storage tank namin na potable water storage tank. Yun nga, mukha kami sa RO, reverse osmosis o sa evaporator by production. Pero kung hindi sapat, hihingi kami ng tubig sa shore o sa port. Ayan, kita nyo, mga chemical locker kami dyan, ilang secured, iba-iba, merong alkaline, acid, powder, etc. Lube oil, grease na ginagamit namin sa machine. Makita nyo yan, meron kami iba collecting na siyang bumubulong ng tubo. Kaya sinabi ko sa inyo, meron exhaust and supply fan dyan at collecting tank, drain, every compartment. At makikita nyo dyan ang ALS or Air Lubrication System ng aming barko upang hindi siya mag-drag sa seawater. Gumagawa siya ng bubble sa ilalim ng aming barko sa aming part upang hindi na magkaroon ng friction at maging less ang fuel efficiency dahil walang dragging na nangyayari. So ayan, ang kabilang side, ayan, tagadulo yung tubo, ang EVAC, power, EVAC, at meron din air handling unit para sa ALS. Nakikita nyo dyan ang storage ng aming chemical. Yan na, sinabi ko na, powder, grease, tube oil, etc. At successfully, nakita nyo paligid dyan din ang storage tank na laging malinis at sanitizer. At sumunod naman ay dala ako na tayo sa forward, pinaka forward. Dito ay storage tank lang ng tubig at storage din ang mga motor
in case of emergency. Kita natin dyan. Kita natin at i-review natin kung ano na. Pwede nyo na is lang para makita nyo. Ayan, ang daming motor. Supply pan. Ayan, may makita kayong hatch na potable water storage tank. At pupunta din tayo sa kabila. Dito rin namin ini-impact ang mga filter ng reverse osmosis, mineralizer, buba filter, casing, etc. Kita nyo, may mga valve din dyan na spell namin mga sakay. Ayan, kita nyo naman. At ngayon ay darako naman tayo sa boat thruster o yung boat o pinakauna na aming barko. Andyan yung thruster namin sa forward, yung sa up, sasabi ko sa likod. Meron din yung tatlo thruster. Nakita nyo yung power pack and hover pack. So yan, yun ang yung pinakauna ng barko. At ililipot